ngayon po, ang pag-aaralan natin is Leviticus 2, which is the grain offering. So, may lima yun. Yung isa, the peace or fellowship offering sa Leviticus 3, the sin offering, Leviticus 4, and the trespass or guilt offering sa Leviticus 7. So, ngayon po, pag-aaralan po natin ang Leviticus chapter 2. So, yan po. So, ang title po natin, ito po pinamagkatan po na Alive, Holy, Serving the Lord. So nakapanahon po ito. So, mapanahon to kailangan, so since sabi nga, malapit lang bumalik ang Panginoon, sana pagdating ng Panginoon, madatang tayo na nagsiserve sa ating Panginoon. And dapat, kapag nagserve tayo, yung full heart na pag-serve, yung taos-puso sa ating, ang taos-puso po, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. So sa Leviticus 2 po, ano po ba yung papag-aaralan natin dito sa Leviticus 2? So number 1, tribute offering. So this is an offering of flour and oil, often cooked into a cake or loaf of bread. So yun po, ang ano nito is yung flour. Bakit yung flour? Bakit yung grain offering? So yun po. So dahil sa offering ito, ni-express natin, express love and loyalty and devotion for the God the King. So dito, ipapakita sa atin kung paano natin, kung paano binigay din ng mga Israelite na pinakita yung pagmamahal at loyalty and also the devotion para sa ating Panginoon. And dito rin po yung matutunan din natin na teaches Christians that Christ is our King, and therefore, we are called to even greater devotion. So yun po. So dito, yung pagpapahalaga sa ating Panginoon, yung ating mga devotion. So, patuloy po ba tayo nagde-devotion? Patuloy po ba tayo nagbabasa ng ating mga Bible? So, meron tayong 90 days Bible reading. So, yun po. Ang huling tingin ko parang nasa 59, pero late na rin ako. So, yun po. Pero yung mga nakakasunod, so, malapit na rin matapos yung 90 days. Okay? So, next po, so, basahin po natin yung Leviticus 1, Leviticus 2, 1, 2, 3. So, Leviticus 1 to 3. When someone brings a grain offering to the Lord, this offering is to be fine flour. So, sabi, pinakamaganda na flour yung i-offer. He is to pour oil on it, put incense on it, and take it to Aaron's son, the priest. The priest shall take a handful of the fine flour and oil, together with all the incense, and burn this as memorial portion on the altar, offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. The rest of the grain offering belongs to Aaron and his son. It is a most holy part of the offering made to the Lord by fire. So, yung offering dito, yung grain pag niluto nila sa apoy. So, sinunod nila yung instruction ng Panginoon. Gusto niya, ang ilalagay is yung oil and incense. So, yun po ay napakabangong samyo sa ating Panginoon. At yung natitira doon is ibinigay ay para sa kay Aaron, sa anak ni Aaron. So, yung pinakamainam na grain offering para sa Panginoon, yung natitira lang sa anak ni Aaron. So, yun po. So, ano po ibig sabihin no? Dapat, yung best natin, ibinibigay natin sa ating Panginoon. Hindi pwedeng yung tira-tira lang sa Panginoon. So, hindi pwedeng yung, dapat ibinibigay natin yung panahon, buong panahon natin sa ating Panginoon. So, hindi yung tira-tira lang, hindi yung may extra time ako, ibibigay ko sa Panginoon. So, hindi pa kasi, nagtatrabaho pa ako, marami pa akong kailangan gawin, may family pa akong kailangan buhayin. So, yung time ko, hindi, nakukuha pa ng trabaho, pero mali din po yun kasi dapat binabalansin din natin.
So, meron tayong time management na dapat, ang paglilikod sa Panginoon, dapat inuuna natin yan. Then, yung susunod na lang is yung sa family natin. Dapat palagi inuuna ang ating Panginoon. So, hindi pwede tira-tira lang sa Panginoon. So, what is the spiritual significance of the grain offering? So, ano ba yung kahalagahan? So, number 1, symbolize a recognition for what God had done for them and given them. So, ibig sabihin, ibinabalik lang natin yun. Kasi nagawa na, binilasan tayo ng Panginoon. So, ibinabalik lang natin yung dapat at karapat-dapat nating ibalik sa ating Panginoon. So, ito po yung an offering of thanksgiving in spiritual sense and physical sense. So, nag-remind ito sa atin na remind us first our need for physical sustenance. So, pero din tayo sa may spiritual and physical sustenance. So physical, so yung sa ating body, yung mga kinakain natin. Spiritual is yung Word of God. So, dapat palagi tayo nagpapasa, palagi tayo nakikinig ng Word of God. Yun din po, yung nagiging guidance natin bilang isang mabuting Kristiyano at bilang magbuting tao. So, yun po. And then, indicated thankfulness to God and dedication to God for the atonement made in the burnt offering. So, pinapakita din to ng pagpapasalamat natin sa ating Panginoon at sa dedication natin sa Kanya na sa paglilinis niya sa atin. Kasi tayo, makasalanan tayo, sinilinis tayo ng Panginoon. So, dito sa burnt offering na to, dito sa grain offering and the burnt last week, mga hayop naman, yung tinakay ni Pastor Peace. So, yun yung ino-offer nila, yung pinakamaganda na kuya ko yung baka. So, yung pinakamaganda, yun yung ibibigay sa Panginoon. Ngayon naman, yung pinakamagandang grains, yung pinakamaganda, ibibigay natin sa Panginoon. Yung pinaka-the best, dapat ang binibigay natin sa Panginoon. Kasi, yun yung pagbibigay natin ng pasasalamat sa ating Panginoon. So, parang sa atin, di ba kaya meron na tayong tithes and offering? So, nauna na tayong i-bless ng Panginoon. So, binabalik lang natin yung blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. Po. And sa pagbabalik naman natin ng blessing ng Panginoon, mas lalo tayong binibless. Mas lalong nagmumultiply yung lahat ng pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. So the word symbolizes our need for spiritual nourishment. It is symbolic of a death, resurrection, and life through Jesus Christ. So which is the bread of life. Yun nga po, yun nagsisimbolize sa atin, spiritual nourishment. So yun nga po, yung Word of God. The bread of life na nanggagaling sa ating Panginoon. So yung salita ng ating Panginoon, lagi natin ang hawakan, lagi natin papasahin. And yun yung magiging guidance natin sa atin. Sa ating pamumuhay. So basahin naman po natin yung verse 4 to 8. So it shall be unleavened cakes of the fine flour mingled with oil. So if you bring a grain offering baked in an oven, it is to consist of fine flour, cakes made without yeast and mixed with oil, or wafers made without yeast and spread with oil. If your grain offering is prepared on a griddle, it is to be made on fine flour mixed with oil and without yeast. So, nakakailang beses na dapat walang libadura, walang yeast. Nakailang beses yung sinabi sa Panginoon to. 3 times. 3 times na sinabi na without yeast. So, crumble it and pour oil on it. It is a grain offering. If your grain offering is cooked in a pan, it is to be made of fine flour and oil. Bring the grain offering made of these things to the Lord. Present it to the priest, who shall take it to the altar. So di ba, nakailang beses pinapaulit-ulit na sinabi ng Panginoon, walang yeast, walang honey. So, ang luluto lang siya, ang kasama lang ng grains ay oil. So, yung oil po, yung pinakamagandang grain na hahaluan ng oil. So, yun po.
So, next po these offerings are brought to the Lord and presented to the priest, who take them to the altar for a memorial portion to be burned. So, yun po, yung priest ang nagdala sa altar nung offering na, itong grain offering na to. So, yun yung instruction ng Panginoon. So, may magdadala. So, hindi ko sino na magdadala, yung priest yung magdadala. So, these offerings were to be most holy to the Lord, serving as a voluntary act of devotion and worship. So, yung offering na to, ito yung pinaka na ibibigay natin sa ating Panginoon. So, voluntary. So, hindi na pipilitan, voluntary. So, buong puso natin bibigay ito. Yung devotion natin, yung pag-worship natin sa Panginoon, so hindi yun napipilitan. So, pusang loob natin. At yun nga sabi, dapat maging passion na natin yung ating pag-worship sa Panginoon. Yung ating pag-devotion, dapat passion na natin bilang isang Christian. So, hindi yung kailangan, hindi requirements. So, hindi requirements, hindi naman pipilitin kung hindi naman kayo, kung devotion ba kayo, or ano. Hindi naman kayo tatalungan sa inyo na nasa sarili nyo, dapat maging passion natin yung pag-devotion. So, hindi requirements to. Requirement ni Lord, pero hindi requirement. Yung mga pastor, kahit sabihin naman, devotion kayo, devotion na ba kayo? So, hindi po eh. So, sa tayo, kung hinihipusa tayo ng ating Panginoon, so alam natin, mas nakakalugod sa Panginoon yung nade-devotion tayo, mas nakakalugod sa Panginoon yung nag-worship tayo sa Kanya. So, yun, mas nagulugod ang Panginoon sa atin. So, next po, it is an offering made by fire of a sweet savor unto the Lord. So, matagpo natin sa verse 9 to 11. So, he shall take out the memorial portion from the grain offering and burn it on the altar as an offering made by fire, an aroma pleasing to the Lord. So, yung amoy, yung samyo niya is nakalulugod sa ating Panginoon. Yung pagluto ng cake ng grain na to. So, mabango sa Panginoon yun. Yung grain, yung pinakamainang na grain and oil, so sobrang bango sa Kanya. So, the rest of the grain offering belongs to Aaron and his son. So, inuulit, Aaron and his son. So, it is the most holy part of the offerings made to the Lord by fire. So, di ba nakailang ulit na yung natitira para kay Aaron at sa anak niya. Pero yung the best offering para sa Panginoon. Yun po. Every grain offering you bring to the Lord must be made without yeast. O, inulit na naman, without yeast. So, paulit-ulit ang Panginoon pag hindi ba naman nakuha to. Nakailang ulit na walang yeast. For you are not to be burned, and yeast or honey in an offering made to the Lord by fire. You may bring them to the Lord as an offering of the first fruits, but they are not to be offered on the altar as a pleasing aroma. So yun nga po nakakainuulit. Ilang paulit-ulit na sinasabi na walang yeast. Yung best para sa Panginoon, and yung natitira is para kay Aaron and sa kanyang anak. So, in Leviticus 2, 9 to 12, the Bible outlines specific procedures for grain offerings, emphasizing what can and cannot be burned on the altar. So, number 1, the memorial portion. So, ito yung verse 9. A priest takes a handful of the flour, oil, incense, mixtures, and burns it on altar, serving the Lord sweet savor or pleasant aroma to the Lord. So, yun po. Yung sa verse 9 na inulit po na yung pinakamainam na grains, na bread, na wet is para sa Panginoon at yun po ay kaaya-aya sa Panginoon. So, number 2, priestly portion. So, what is left from the grain offering belongs to Aaron and his son, designated as most holy. So, yun, inulit po ulit na para kay Aaron, yung mga Aaron and his sons. So, yun po yung kabanal-banal sa Panginoon, yung best
is para sa Panginoon. Yung whatever is left, para kay Aaron and sa kanya. So, number 3, forbidden ingredients. No grain offering to the Lord shall be made with leaven, yeast, or honey. This cannot be burned as fire offering. So, po, sa 11 inulit din na walang levadura, walang yeast. So, walang yeast, walang honey. So, only yung grain and oil, yung instruction ng Panginoon. So, kung ano yung in-instruct ng Panginoon, yun po yung ating susundin. Ang Panginoon, napaka-specific niya pag sinabi niyan, ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Hindi mo pwedeng gawin yung gusto mo. Kahit nasabihin mo maganda yun sa'yo, pero kung ano yung instruction ng Panginoon, yun sundin natin. Kasi yun yung gusto ng Panginoon. Yun yung nakakalugod sa Kanya. So, hindi natin pwedeng pangunahan ang ating Panginoon. Yan po. So, first fruit offerings, verse 12 naman to. Offerings of first fruit like honey and leaven can be brought but not burned on the altar for a pleasing aroma. So, yung first fruit, yung bunga, hindi mo ng bunga. So, yung katulad ng honey or yung, diba, na pwede dalhin, pero hindi pwede sunugin sa altar. Kasi, hindi siya yung instruction ng Panginoon. Hindi siya yung nakakalugod sa Panginoon. Nakakalugod is yung grain and oil. So, yung sinasabi niya, yung instruction niya, paulit-ulit niya, dapat sundin natin kung ano yung instruction ng Panginoon. Kasi sa mga napag-aralan natin na Exodus, sa Genesis, pag may disobedience, hindi tayo sumusunod, di ba, merong consequences na binibigyan ng Panginoon. So, mas mabigat nga yung mga pag hindi ka sumunod, namamatay eh. So, pag hindi sumunod, di ba, hindi yun. So, kung tinala ngayon, hindi ganun. Pero, dapat, bilang Kristiyano, palagi tayong susunod sa ating Panginoon. Kung ano yung nararapat at kung ano yung instruction ng Panginoon, dapat palagi tayong susunod. Lagi natin susundin ng Panginoon. Kasi yun yung mas nakakalugod sa Kanya. Kaya po. At saka para sa atin na rin, para hindi na kayo maka-experience ng mga consequences. Di ba, bisan pagka may mga ginagawa tayong kasalanan. So, nakikita natin, nararamdaman natin yung consequences eh. So, nararamdaman natin yun. Alam natin, kaya natin nararanasan yung paghihirap is because hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. So, dapat palagi tayo susunod. Hindi lang sinusunod natin sa Panginoon, hindi, para din sa atin. Para din sa atin, dapat patuto tayo sumunod sa ating Panginoon. So, next po. Every oblation of the meat offering shall toast season with salt. Season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. So, ano yung instruction? Lahat ng offerings na ibibigay po sa Panginoon, kailangan merong salt. So, if you bring a grain offering of first fruit to the Lord, offer crushed heads of new grain roasted in the fire, put oil and incense on it. It is a grain offering. The priest shall burn the memorial portion of the crushed grain and the oil together with all the incense as an offering made to the Lord by fire. So, bakit napaka-importante yung salt? Di ba yung salt? So, alam natin yung salt, ito yung nagpupurify, so yung nagpupreserve na, sa tulad sa atin yung mga pagkain natin, ito yung nagpupreserve para hindi agad magulo. So yung core. So yung salt of the covenant, sa verse 13, all grain offering must be seasoned with salt, representing the covenant. So salt was an important part of the offering because it spoke of purity, preservation, and of expense. So lahat ng sacrifice, lahat ng ino-offer natin sa Lord, dapat pure. Dapat pure, should be enduring, and should cost something. So yun nga, yung best nga, kahit mahal yan, or
dapat yun yung bibigyan natin sa ating Panginoon. Kasi lahat naman nung meron tayo, lahat naman ng mga pagpapala natin, nagigaling sa Panginoon. So, bigyan natin yung best. Bigyan natin yung best sa ating Panginoon. So, yun nga, sabi nga, yung instruction ng Panginoon na walang levadura, walang honey, at lagyan lahat ng offering na salt. So, ilang beses sinabi yun? 3 times in-instruct ng Panginoon. So, yung kahalagahan dito, yung kahalagahan ng salt sa atin, even sa atin, so, kaya nga yung nagsisymbolize yung salt ng preservation. So, kailangan pure, sincere, and purge of hypocrisy. So, dapat malinis, wala paghuhuli, at dapat totoo sa ating mga puso. Ipatrin ko natin sa ating Panginoon. So, matatagpuan din natin ito sa Mark 9:49-50. So, for everyone shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt. Mark 9:49-50. Salt is good, but if the salt have lost his saltness, wherewith ye season it, have salt is yourselves, and have peace one with another. So, dapat, yung salt natin, hindi mawawala ng alat to. So, ito nga dapat yung salt na binalagay natin is maayos. So, hindi ito mawawala ng alat. Maalat pa rin siya. So, yun po yung mapipreserve. Mapipreserve sa ating mga pagkain. Yun din yung na-preserve doon sa tinapay na ginawa na in-offer natin sa ating Panginoon. So, dapat panatigin natin ang lahat ng offering natin is may salt. So, yun po. So, sa atin, dapat, kapag binibigay natin sa Panginoon yung ating offering, so ano ba yung pwede natin i-offer sa Panginoon? So, sa atin, ano ba yung may bibigay natin sa Panginoon? Na best. Kasi, inisip natin, sa Kanya naman galing lahat. So, ano ba yung naiisip natin na best na i-offer sa ating Panginoon? So, di ba, i-alay natin yung ating buhay. So, yun yung pinakamagandang i-alay natin yung buhay natin, ang paglilingkod natin sa Kanya. So, lahat ng meron tayo is i-alay natin. So, naalala ko itong kantang ko. Dito sa verse na to. So, sabi ko, ano pa ba yung ibibigay natin sa Panginoon? So, ito yun. Ano ba ang maihahandog ko? Liban sa buhay na nanggaling sa iyo. Kung ano man sa sandal ko, ay tangan. Karunang hari natin mo ulit yaman. Ito hindi pa rin sapat sa alay na nalalapat sa'yo. So, di ba? So, ano ba yung ihahandog natin sa ating Panginoon? So, hindi lang yung buhay natin. Hindi lang yung parang kulang pa yung paglilingkod natin sa Panginoon, parang kulang pa rin sa binibigay ng Panginoon sa atin, sa binibigay ng pagpapala, sa buhay natin. So, hindi natin alam kung ano pa ba talaga yung dapat natin ipagkaloob sa ating Panginoon. Kulang pa ba yung paglilingkod natin sa Panginoon? So, yun po. So, laging, ang prayer na po namin mag-asawa, so, laging, although nag-work ako, although may mga ginagawa kami, may mga activities, may iba pang ginagawa. Pero, parang kulang pa yung pagsiserve. So, kulang pang ibalik sa Panginoon yung lahat ng ginagawa. So, dapat yung ginagawa ng devotion, yung pagbabasa ng Bible, yung pagsiserve, pag-outreach. So, parang yung time namin, parang, Lord, kung bibigyan niyo pa kami ng mas maraming time, may mga lugar pa kami gustong i-minister, kaya lang, yung time nga, hindi na rin maibigay kasi siya meron din kami sariling
kailangan din namin kumita para sa atin. So, kailangan din namin magtrabaho. So yun po, ang sabi namin yung time naman siguro, mapupuntahan din namin lahat. So, kaya tayo mga outreaches na gusto namin puntahan na hindi mapuntahan. So, tulad doon sa Lorenzo, gusto namin puntahan to kasi mas parang nagiging burden din sa amin yung mga kaluluwa na dapat amin i-minister at dapat marami masave. So, nang base, si Gavin siguro sa pakikinig sa atin, sa panonood sa atin, sabi niya, kwento yung mami niya. Sabi, tinatawanan niya, sabi niya, si Gavin parang gusto yata akong mamatay. Kasi nung pagising ko, sabi niya sa akin, Lord, please save my mommy, save my mommy. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, alam mo bakit yan? Kasi ayaw ni Lord, ayaw ni Gavin na maiwan ka. So, pag nag-rapture, maiiwan ka, ayaw niya na maiiwan ka. Di ba? Sa murang edad ni Gavin, pinagpipray niya, nakalayan siya sa mami niya, natutulong. Pinagpipray niya yung mami niya na, Lord, please save my mommy. So, sabi ko, so, yun, kaya ayaw niya, hindi ka ayaw niya mamatay. Gusto niya, kasama ka pag nag-rapture, kasama ka. So, maiwan. So, maiwan. So, yung akala niya, ano lang ni Gavin yun. Pero seryoso si Gavin na nagpinag-pray eh. Yung po. So, yung mga bata. So, mas maganda kasi yung talaga yung mga bata. Nakakaintindi na rin yan. So, pag ang bata lumaki sa church, lumaki na nakakarinig ng Word of God. Hanggang sa paglaki niya. So, tingnan mo, imagine si Gavin, nagpipray na salvation. Nagpipray na salvation. So, mas mo yung ibang bata din na makikinig na medyo mas malalaki pa. So, yun po. So, dapat din yung mga anak natin, yung mga apo natin, dapat mapalaki natin sa church para nakakapakinig. So, yun nga sabi nga, malapit mo dumating ang Panginoon. So, ayaw natin, yung family natin, may family, kahit isa sa family natin, ayaw natin yung maiwan. So, dapat, mas bilisan natin mag-minister. Mas bilisan natin mag-share, hindi lang sa ating family, pati sa mga lugar na kailangan na makakilala sa Panginoon. So, kawawa naman yung mga soul na pag namatay na, hindi natin alam kung saan. Kaya ngayon, pag may namamatay, na-sharean ba yun? Na-sharean ba siya ng salvation? So, dapat kahit yung last breath niyan, mahabol eh. So, mahabol, maipag-pray eh. Dapat maipag-pray para alam natin, yung family natin or yung tao, maligtas kasama ng ating Panginoon. So, yun po. So sa paglilingkod sa ating Panginoon, so gusto kasi ng Panginoon lahat maisama rin niya. So, may tanong nga sa amin si Faith isang araw eh. Sabi niya, di ba si Lord, sabi niya dati, di ba si Lord si Lord yung nagbigay ng buhay. Tapos siya rin yung kukuha. Sabi namin, oo, siya nagbigay ng buhay. Pero sa pagkuha, siya rin yung kukuha ng buhay mo. Pero, depende sa kanya kung saan siya pupunta, kung paano niya ginamit yung buhay niya. Paano niya ni-spend ang buhay niya nung nabubuhay pa siya. Kung tumanggap pa siya sa Panginoon, pero may nakatakdang panahon ng pagkuha ng buhay mo. Hindi nga lang alam kung kasama ka ng Panginoon. Kasi, depende sa iyo yun. Kung tinanggap mo ang Panginoon bilang tagapagligtas sa ating mga buhay, sa langit yun, kasama natin ang Panginoon. Pero, pag namatay yan, hindi mo tinanggap ang Panginoon, hindi mo kilala ang Panginoon. So, maliligtas ba yan? Hindi. So, yun, yung pag-mission sa missionary ng I-Teams sa ibang bansa, ang dami para talagang hindi nakakakilala sa Panginoon. Hindi pangalan ni Jesus Christ, hindi alam. Sa Vietnam, hindi kilala ang pangalan ni Jesus Christ. So, paano sila maliligtas? Wala nga nagtala ng Word of God doon. Kaya mas importante talaga, mas marami mag-mission. Doon magagamit ang mga missionary eh. Kasi may mga tao na talagang hindi kilala ang Panginoon. Pero din sa ating bansa na hindi pa rin talaga nakakilala sa Panginoon. Siguro yung mga lugar na hindi pa na naaabot ng mga missionary. Yung mga kabundok-bundukan. So yun po.
Kaya mas importante, kaya parang mas marami ang ina-encourage na mag-mission. Kasi hindi lang sa family natin sa mga tao. So, importante yung buhay ng mga tao. Na imagine mo yung pupunta sa impyerno, walang katapusan yun. Hanggang yun So, isang kaluluwa lang may dala natin, di ba? Maraming angels na nag-rejoice pag nakakilala sa ating Panginoon. So, yun po. Kaya tayo kahit na sa mga nakatabi natin sa jeep, sa mga kasamahan natin sa trabaho, so, importante na nasishare din natin ng Word of God na simple mahal ka ng Diyos. So, yun lang. So, pagka ganun, parang tumatama rin sa puso nila yan So, then, palagi natin pag-pray. Pag mahirap talagang i-minister yung tao, so patuloy lang natin panalangin. Kasi darating yung time, hihipuin ng Panginoon yan. May mga tao pa rin gagamitin ng Panginoon para makamilala. Ang importante, maipakilala natin yung pangalan ng Panginoon. Ma-share natin na mahal sila ng Panginoon. So, yun po. So, dapat po, palagi, yung paglilingkod natin sa Panginoon, taos puso, buong puso at buong buhay natin bigay natin sa ating Panginoon. Kasi galing din sa ating Panginoon. So, basahin po natin yung conclusion. Maiksi lang yung verse 1 to 16 lang. So, God shows us that we should respond to His love by offering our entire lives back to Him. And He shows that a life holy and acceptable to God is not the result of our naturally sweet disposition. There should be no self-glorification, no pride in our status before God. So, yun po, na-mention ko na ang pinaka-best offering natin is yung buhay natin. So, bigyan natin yung buhay natin. So, walang bata, walang matanda. So, kapag gusto niyo maglingkod sa Panginoon, kahit anong edad pa, pwede natin paglingkuran ng ating Panginoon. So, bigyan natin ang buong puso. At ito nga sabi niya, there should be no self-glorification. So, pag naglingkod tayo sa Panginoon, huwag natin pagmalaki. Kasi lahat ng binibigay natin, lahat ng ginagawa natin, para sa Panginoon yun. Hindi galing sa atin yun, galing sa ating Panginoon. So, hindi tayo pwedeng maghimayabang kung magaling tayo. Magaling tayo, kung nagagamit tayo sa ministry, nagagamit tayo sa isang church, hindi natin dapat ipagmayabang. So, dapat palagi natin isipin, ginagawa natin to para sa Panginoon, at kaya natin nagagawa ito dahil sa Panginoon. So, binibigyan tayo ng Panginoon ng lakas, binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom, binibigyan tayo ng Panginoon ng talents. So, lahat ng meron tayo, galing sa Panginoon at kailangan ibalik natin sa ating Panginoon ng buong puso. So, yun po. So, dapat maglingkod lang tayo ng buong puso. Bigyan lang natin ng panahon sa ating Panginoon. So, yun po. And, salamat din sa Panginoon na marami na rin sa atin ang nagagamit ng Panginoon para mag-share, mag-ministry, nakakasama namin sa mga outreaches, at nakakasama sa mga mission. So, marami ng missionary dito. So, yun. And praise God na tumadami ang ating missionary. So, nagagamit para mag-share ng Word of God. Mas maraming missionary, mas maraming taong maliligtas. Diba po? Kaya po, may mga pinapadalang missionary para sa salvation ng bawat tao. So, yun po, gamitin natin yung buhay natin sa Panginoon. So, may trabaho man tayo, may mga ibang pagkakataon na nakakapag-share tayo. So, okay naman tayo maglilingkod pag mahina na tayo. So, habang malakas tayo, habang may lakas tayo, maglilingkod tayo. Habang may lakas tayo, bigay natin yung the best sa ating Panginoon. So, yun po, yung salamat din sa Lord na lagi tayong ginagabayan ng Panginoon and bless tayo ng Panginoon and binibigyan tayo ng lakas. So, yun po. So, pray muna po tayo.
Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa salita niyo po na pagbibigay ng offering po, yung best offering para sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na nagmumula sa inyo. Salamat sa mga instructions po, Panginoon, na ibinibigay niyo sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, na ginagamit niyo kami. Ginagamit niyo kami para sa inyo, sa salvation po ng aming mga kapwa po, Panginoon. Salamat po sa magandang relationship po namin sa inyo, Panginoon. Salamat sa panahon na ibinibigay po namin sa inyo na habang may lakas kami, inaalay lang po namin sa inyo lahat. So, salamat din dahil kayo po yung nagsusustain ng lahat ng pangangailangan namin. So, may mga time na kinakapos kami, pero alam po namin, Lord, kayo nagsusustain ng lahat. Alam po namin, Lord, na yung lahat ng kailangan namin, hindi pa man namin hinihingi. Pero binibigay niyo na po, Panginoon. And yun lang po dapat, Panginoon, na maibalik namin yung lahat ng pagpapala po, Panginoon, na binibigay niyo sa amin. Yung lahat ng katalinuhan, lahat ng talents na meron kami, Panginoon, dapat lang po namin ibigay sa inyo. Dapat lang namin ialay sa inyo, Panginoon. And Lord, huwag kami manghina, Panginoon, kahit na merong mga challenges sa paglilingkod sa inyo. Tulungan niyo po pa kami, Panginoon, na palakasin niyo kami, tulungan niyo kami na magpatuloy sa inyo, Panginoon, magpatuloy kami maglingkod sa inyo, Panginoon. And Lord, yung kayo lang po, Panginoon, yung aming itataas. Kayo lang po, Panginoon, pagsisilbahan namin, Panginoon. At yung buhay po namin, ialay lang po namin sa inyo, Panginoon. Ipagkaloob lang po namin sa inyo yung offering, yung best namin sa inyo. Yung best offering po, Panginoon, na nararapat lang po namin na ibalik sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa salita niyo po, Panginoon. Salamat sa Leviticus 2 na aming napag-aralan po, Panginoon, na dapat namin sundin. Ano yung dapat namin gawin, anong dapat namin hindi gawin, kundi ibigay namin yung best para sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Ito nga po aming dalangin. In Jesus' name, Amen.